Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order o EO number 100 noong October 25, 2025. Ang EO 100 ay naglalayong magtatag ng floor price para sa mga palay at magbigay ng mga mekanismo para sa pagpapatupad nito. Ayon kay Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores, ang EO 100 ay nagbibigay ng legal na basihan sa Department of Agriculture upang itakda ang presyo ng binibiling palay sa mga magsasaka sa buong bansa. At dahil dito inaasahang tataas ang kita ng mga magsasaka sa mga susunod na taon. Sa pamamagitan ng EO 100, ang base price ng palay na maaaring bilhin ng gobyerno mula sa magsasaka ay maipapako sa 17 hanggang 23 pesos. Samantala, pinuri ni Speaker Bogie III si Pangulong Marcos sa pagpapakita ng malasakit at pagiging determinado na ibalik ang dignidad at katatagan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng EO 100 at EO 101. Ang EO 100 ay naglalayong protektahan ang mga magsasaka mula sa hindi makatarungang mababang presyo ng pagbili ng palay, lalo na tuwing panahon ng anihan. Ito ay magpapatatag sa merkado, magpapabuti sa kita ng magsasaka at magpapalakas sa seguridad ng pagkain sa bansa. Isa sa mga pangako ni Pangulong Marcos simula pa lamang ay ang pagpapababa ng presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo. Ipinatupad ang programa sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo outlets para sa mga mahihirap na sektor. Sa kasalukuyan, ang murang bigas ay inilalaan sa mga senior citizens, solo parents, persons with disabilities, indigent families at minimum wage earners. Layunin ng programa na magbigay ng abot-kayang pagkain at palakasin ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang 20 pesos na kilong bigas ay here to stay at malapit na maranasan sa mas maraming pampublikong pamilihan sa buong bansa. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na hindi maapektuhan ang mga lokal na magsasaka sa programa. Patuloy na bibili ang pamahalaan ng palay sa tamang presyo, alintana ang presyo ng bigas sa merkado. Ayon kay Cebu Governor Gwendolyn Garcia, kailangan ng National Food Authority ng suporta para maipagpatuloy ang programa dahil limitado na rin lang ang kakayahan nito na bumili ng bigas sa lokal na magsasaka. Samantala, may mga kritiko na nagsasabing ang programa ay nagdudulot ng so much injustice sa mga magsasaka dahil bumaba ang presyo ng palay. Nilalayo naman ng Department of Agriculture na mapanatili ang programa hanggang sa katapusan ng termino ni Marcos sa June 2028. Sa ngalan ni Boss Mike Cervera, ito po si Anino TV na nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Saan man dako ng mundo naroon kayo at syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po.